Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, bago tayo magpatuloy, pa-shoutout muna daw. Sabi ni Ma'am Nean Kataroha, actually nakikipagkita sa akin to si Ma'am eh. Kaya lang sobrang busy ko talaga. Katulad ngayon, no. Dito na nga lang ako sa Starbucks nag-vlog kasi nga super busy. Sorry Ma'am ha. Sabi niya kasi ganun ano daw eh. Ipapalalamove niyo na lang yung pasalubong ko. 'Di ba? Pero nagpapabati siya sa akin. Happy graduation daw yung anak niya, si Ma'am Yokozawa Shizuna. Ito yung anak ni Ma'am mo. Si Ma'am Yokozawa Shizuna. Malamang taga Japan to. Oy, congratulations po sa anak niyo. Tapos kay do sa magulang si Ma'am Mean Kataroha. Then meron pa dito si Ma'am Ray Guardiana Zarate season. Sabi niya ganon. Hi Sir Bungo, lagi po namin pinapanood ng mister ko. Lagi. Salamat ma'am. Dahil dyan, pakibati naman po siya. Happy birthday sa June 25. Malapit na Sara. Thank you po and more power. Di kumpleto araw namin pag walang bungo na hina-high blood sa mga bobo. Hindi naman. Style ko lang naman po yun. Hindi naman ako hina-high blood. So, ang name ng mister ni Ma'am Ray ay si Philip Season. Hello, Sir Philip Season. Happy birthday, June 25. No, enjoy your birthday, sir. Anong handa natin? Pakain? Joke lang. Anyway, pag-usapan natin ito si Tita Marbs, no. Marami tayong pag-uusapan at may update kay Tito Norms. May update mga men. Pero ito, pag-usapan natin si Tita Marbs. Si Tita Marbs, bigla nag-lock ng profile. Kahit ako, binalikan ko yung mga post ko kay Tita Marbs. Nakikita ko, mga mga deleted na. Hindi naman deleted. I don't know kung dahil nag-lock siya ng profile, kaya nag-appear na parang deleted yung post. Pero, nag-start ito dito eh. I think sa live yata ito ni Sir Irvlog. Ito si Not Just Jessie. Sabi ganun, bakit binlock ako ni Lola Marv sa FB? Nagtanong lang naman ni kung may content creator license sa UAE. Hanggang sa naisip ko, oo nga no, may ganong rule pala. Kasi sinerge ko agad meron. Nagtanong ako dito sa AI no, sa Google. Sabi kong ganon, ito stricto pala doon. Sabi gano'n dito, do you need to apply a license for vlogging in UAE? Sabi sa akin, you only need a license if you are monetizing your vlog through brand sponsorship, paid ads, product placement, or affiliate links. So, nung tinignan ko to, hindi naman nagba-brand sponsorship si Sa bagay, pag monetize ka paid ads, meron product placements or affiliate. Pero, 'di ba? Paid ads, mukha nang wala namang ads yung kay Tita Marbs. Then kumalkal pa ako dito Tinanong ko kasi napapansin ko meron siyang political vlogging eh. Sabi kong ganun dito. May tanong ako dito regarding sa political vlogging. Sana ba monetize political vlogging sabi ko. Kasi confirm na monetize si Tita Marbs, di ba? Kasi meron siyang post na sinasabi niya minsan niya ililibre ako ng burger niyan dahil sumahod daw siya sa FB. Tapos may sinasabi pa siya sa post niya na yung susweldohin niya sa FB ipapadala niya daw sa pamilya niya, something like that. Pinapaalam kasi ni Tita Marbs yun.
sabihin na natin na ano, na hindi siya brand endorser. May pagka-politika kasi yung mga post niya, sabi kong ganon, monetize political blogging, sabing ganon, you will not be granted a license for monetized political blogging in UAE as the government explicitly prohibits independent or monetized political content creation. While you can easily obtain a standard license for lifestyle, travel, or business content, attempting to monetize political commentary breaches strict federal laws. Ang tanong ko naman dito, paano kung sa Philippines naman? Kasi baka mamaya, ang pinagbabawalan lang doon ay yung politika doon. Sabi kong ganun dito. Even if the political issue is in the Philippines, sabi niya, yes, the restrictions still apply even if the content focuses entirely on the Philippine politics. 'Di ba? Ah, the U the UAE Media Council and UAE cybercrime laws do not care if country's politics you are discussing, which country's politics you are discussing, no? They regulate the geographic location where the content is physically created, uploaded, and monetized. So maliwanag. Ang daming violations ni Tita Marbs dito. Kaya pala nag-ano siya. Sabi ko gano'n, how about lifestyle blogging and no product promotion ka ako? Sabi naman dito, pagka lifestyle blogging and no product promotion, you do not need a license permit if you are lifestyle blogging without any product promotion, brand sponsorship, or monetization. Kaya lang, si Tita Marbs monetized. Monetize siya. Kaya tinanong ko dito, what if my lifestyle vlogging is monetized? If you turn on monetization for your lifestyle vlog, you must legally obtain both trade license and a UAE Media Council advertiser permit. Wala, ganun pa rin. Talagang bawal pa rin. Kahit na anong gawin, bawal pala talaga. Bawal, 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 bawal. Kaya pala si Tita Marbs, kung titingnan mo, yung ano niya, yung page niya, nakalock na. Kaya sabi ko dito, Ate Marbs, ba't ka nag-lock daw? Ito yung pinost ko eh. Sabi ko dyan, Ate Marbs, bakit nag-lock ka ng profile after tanongin ka if may license ka mag-vlog dyan sa UAE? Sayang yung mic na binili mo pang live stream. Bakit hindi ka na lang kasi mag-apply, men? Tita, sana nag-apply ka na lang dyan ng license. Matrabaho ba? Kaya lang ang problema, nag-vlog ka na nang wala kang lisensya Kaya pag naungkat ka dyan, stricto pa naman dyan. Hindi yan Pilipinas na pwede mong pakiusapan. Tingnan mo, pag kinlik mo yung page ni Ate Marbs, nakalock namin. Ayan ano ba naman yan? Marivil Love TV. Wala na, di ba? Kung ano kasi mga pinagagagawa nyo Tapos nagtatanggol, lalo na pagka mahigpit ang competition ngayon, di may nasilip na naman sa'yo dyan. Ano ba, Tita Marbs? O next tayo, dito naman tayo sa bayaran ni Sir Alex Pabella. Mamaya na yung update, may update kay Tito Norms May na-obtain kasi si Food Genius na picture. So, dito tayo sa Ito ay shinare ni tutuluyan na yata to ni Sir Erwin To si Shrek. Shrek daw ang tawag nila dito Ano ba to? Yan tingnan natin. Ang nagsabing si Francis Mangusin ang kapatid ni Leo Marcos Bobong. Ito yung sinabi ni Shrek ni Mga dagang dingding. Galit na galit kayo pag kayo ang na-real talk no? Diba? Actually, hindi naman talaga galit sa'yo. Diba? Tsaka yung ginagawa mo, hindi naman real talk yun
I don't know ako, hindi naman ako galit, ano, gusto lang kitang makausap. Yung si Sir The King siguro galit na galit sa'yo kasi nga tinira mo siya. Yung tira kasi ganito yan, ano. Yung criticism siguro, walang problema dun eh. Criticism yun eh. Pag kinriticize mo kasi ang isang tao, may chance kasi siya na ano, na makapag-explain do sa kinikriticize mo sa kanya. Ang problem kasi, ang binabanat mong tanga ka, sorry kung may nanonood na bata, ang binabanat mo kasi ng tanga ka, yung na-stroke siya, nagfo-focus ka sa mga bagay na yung wala namang kwenta. For example, hindi ko nga alam kung totoong na-stroke si The Kings eh. May dinidiscuss siya na may nanghihilot na ano, pero I don't know, no? Pero granting na na-stroke si Sir The Kings. Hindi naman kakritik-kritik yun eh. Ba't mo ikikriticize na na-stroke? Eh kung talaga na-stroke siya. Yung mga banat mo kasi, walang ano. Okay lang, inuulit ko ha, okay lang. Sabi mo, real talk, no? Ano ba real talk? For example, may nagawang mali si The Kings. Diba? For example, The Kings, mali yung, halimbawa, may ginawang hindi maganda si The Kings, ano? Sa video niya, nagtapon siya sa kalsada. Real talk mo siya, The Kings, ang hilig mo mamuna kay FLM, pero ikaw, kung makatapon ka sa daan, ang galing-galing mo magkalat. Yung ano, yung halimbawa ba, yung may sense yung criticism, pero yung ikikriticize mo yung na-stroke, ano ba? Tapos, halimbawa, sasabihin mo, nanira, no? Nanira. Hindi mo naman i-identify ano ba yung paninira na yon. Masyado kasi kayong generic magsabi eh. Nanira kayo, ang hilig nyong manira ng tao. 'Di ba? Yun ang hindi ko rin nagigets kung paano kayo ano, mag-critic. Kasi dito, no, lahat open for criticism. Pero kung ang ipupuna katulad nun, na sasabihin mo, Bangungot TV, tapos sasabihin mo, paglalaroan mo lang ako sa debate. Kasi parang may nag-message sa akin noon na sinabi mo daw ganun eh. Na yung mga ganun, yung ang goal mo lang kasi, mampikon. 'Di ba? Hindi ka nga nagtatanong eh. Yung walang kwenta yung ano mo, yung sinasabi mo. Kung ang goal mo siguro mampikon, tagumpay ka kay Sir Erwin, pero yung ano, pagkikriticize, mukhang wala eh. Di ba, men? Tapos sasabihin mo real talk. Ano real talk sa na-stroke? Ano ba tong taon to? Diba? Ang dami niyong nag-PPM sa akin, no? Nagbabanta pa kayo. Di ba? May death threat pa kayo. Di ba? Pero Yung death threat naman sa'yo, gets ko yon. Kasi yung tinira mo kasi talaga ay marami din kasing followers. Naranasan din namin yun. Noong 2020. Naranasan din. Kaya nga ako nag-mask noong 2020 eh. Actually ngayon, nagmamask pa rin ako kasi nakasanayan ko naman na. 'Di ba? Feeling ko nakahubad ako kasi pagka hindi ako nagmask eh. Pero, yung inangal-ngal mo na yan, times 100, times 1,000 pa na naranasan namin yung 2020. Kasi just imagine, panahon ni FLM noong 2020, millions talaga ang fans ni FLM. Every time na kino-content namin si FLM, hindi nawawala yan. Meron nga sa amin, naikwento ko na ba yung si Coach Jarrett? Si Coach Jarrett kasi, ano na ngayon eh, BBM vlogger siya ngayon eh. Pero kasama namin sa UTW, napalipat ng bahay yan si Coach Jarrett dati. Nakakasama namin. Di ba? Napagdaanan din namin yan. Ngayon, iilan lang ba ang nag-PPM sa'yo ng ganyan? Diyos ko naman. Pero ako, alam kong content lang to. Di ba? No. Ayan na naman tayo eh. Ayan na naman tayo dyan sa content lang ito eh. Hindi. Ito yung
pilit kong pinaiintindi na ang paggawa ng content ay hindi laro-laro. May responsibility ito at alam mo dapat anuhin, laruin yung mga loophole. For example, ganito, no? Si Juan, may gusto akong sabihin kay Juan. Halimbawa, kumakalat ang balita na si Juan ay magnanakaw. 'Di ba? Hindi ko pwedeng diretsahin na, "Oy, Juan, magnanakaw ka pala talaga." Hindi ko pwedeng diretsuhin ganon. Kasi pwede ako yariin ni Juan doon. Alam ko yung risk na pag sinabi ko yun, pwede akong kasuhan ng libel. Yun dapat ang sinasaksak mo sa kokote mo. Yun ang dapat ang nilalagay mo sa kokote mong tanga ka. Na hindi basta-basta ganon. Anong gagawin ko? Eh di patanong ang sasabihin ko, no? Hoy Juan, totoo ba yung sinasabi nila? Di magpe-present ngayon ako ng isang article, ano? Halimbawa, or article o post ng isang tao. Halimbawa, si Pedro ang nag-post, sabi ni Pedro, Juan, tangina mo, ninakaw mo yung bike ko. 'Di ba? Kahit sa sarili ko, alam ko na magnanakaw si Juan. Ang gagawin ko, papakita ko yung post ni Pedro. Juan, oh, nagnakaw ka daw, totoo ba to? Mga ganun ang banat kasi patanong, ibig sabihin, hindi ko direktang sinasabi na magnanakaw siya. Pero alam niya na yon. 'Di ba? May humihingi sa akin ng tip din eh pag nagvo-vlog eh. Yun din kasi yung advice sa akin nung mga nauna sa akin na dapat hindi ka ganun magsalita eh. Yung dapat dinadaan mo sa patanong na totoo ba ito? Nagnakaw ka daw? O Tito Normso, sabi ni Food Genius daw, ano ka? Di ba men? Tapos sabay-sabaka mo ng opinion ngayon. Ngayon, kung hindi ka talaga nagnakaw, eh bakit ayaw mong sagutin? 'Di ba? Ano ba 'yon? Aminado ka ba na ikaw nagnakaw nun? Mga ganun banat. Alam mo, dapat yung art nung ganun, lalo na kung do sa main do sa main channel mo or main page mo, political ka eh. Delikado ka sa mga pinagdadaldal mo eh. Yan ba ang abot ng kokote mo na content lang ito? Ang tanga mo naman. Pwede ka i-demanda dyan sa kakalaro mo na yan. Ito yung mga uri ng vlogger na hindi nag-iisip ng responsibilidad nila, no? Ito yung mga gustong bayaran ni Sir Alex Pabella. Di ba? Ano ba? Di ba? Pero ako wala akong sinasabing banta sa inyo. Kayo yung nagbabanta, nag-PPM pa kayo. Di ba? Tapos kayo, maril talk lang kayo, maroon na kayo nalalaman na kaso-kaso. Malamang right ng bawat isa gawin yun. Tanga ka ba? Lalo na kung ang sinasabi mo, hindi real talk ang sinasabi mo eh. May proof ka ba doon sa sinasabi mo na na ano ba yung mga pinagsasabi mo kay The Kings? Yung naninira? Ano ba yung sinira? Kaya nga pinapa-identify sa'yo eh. Ano yung sinira? Tapos hindi naman kayo inaano ng tao. Using your stupid logic, inaano ka rin ba ni The Kings? Yung mga ganito ha, sabi kasi netong tangang ito, tanga ka talaga. Sabi niyang ganon, ang galing-galing yung parang i-content daw yung si FLM, puro naman kayo paninira. Sabi niya ganon. Hindi niya ma-identify kung anong paninira niya. Hindi naman kayo inaano. So, by that logic, kung hindi ka naman inaano ng tao, bawal mong sitahin. Pero napapanood ko yung mga ibang vlogs mo, sinisita mo yung 18 na sundalo. 'Di ba? Anti-DDS din kasi ito eh. O inaano ka ba ng mga sundalo? Para sabihin mo yun sa mga sundalo. Using your logic ha. Inaano ka ba ng sundalo na yun? 'Di ba? Yun kasi ang pangtangang dahilan eh. Hindi naman kayo inaano. Tapos hindi mo alam may issue si The Kings diyan, kaya niya inaano yan. Diyos ko naman tong taon to. Kaso-kasuan.
Di ba? Lalo na itong si ano, oh, si Romy Diaz na ano, na Romy Diaz, di ba? Para yun lang na video, nag-iiyak-iyak ka na. Di ba? Hindi nga nag-iiyak-iyak eh. Ikaw nga nag-iiyak-iyak, men eh. Huwag mo naman ipasa sa amin yan. Pinalaki mo na, iyakin talaga tong ano. Wala akong pera boy, wala akong pambayad sa'yo. Tandaan mo yun, di ba? Content lang tayo, di ba? Gusto yung mag-boom yung views nyo. Kunin nyo ang pagbumukha ko to, di ba? Ito, oh. Kung yung pagmumukhang to, hindi puro kaso, los, di ba? Hindi nakakatubo ng buhok yung ano, yung Tinan mo, yung mga kinikriticize mo walang kwenta. O ano naman yung hindi tutubo ang buhok? File ng kaso na yan, di ba? Lalong nakakakalbo yun. Di ba? Tandaan mo yan. Kita mo ang dami-dami nyo, sa damakmak kayong mga gonggong na Di ba? bumabanat sa akin. Alam mo kung bakit ka binabanatan? To be fair naman kasi, ikaw kasi yung placeholder habang wala si Tito Norms. Habang walang issue na tumutubo kay Tito Norms, syempre, kailangan ng punching bag. Ikaw din, sa totoo lang, katangahan din itong nangyayari na to eh. Kung walang binayaran si Sir Alex Pabella na katulad mo, wala kami maiko-content. 'Di ba? Wala, tunganga kami. Pero dahil may daldal ng daldal na katulad mo, edi tuloy kami. 'Di ba? Akala nyo nananalo kayo sa ganyang ginagawa. Tanga kasi talaga, men. 'Di ba? Anyway, proceed tayo dito sa update, no. May bagong si Pugenius. I think latest yata ito kay Tito Norms eh. Na picture eh. Ito oh. Kasama niya yung sa McDonald's. Ano ba? Trilyonaryo McDonald's, man. Ano ba? Pang level ko lang yan eh. yung sa McDo na yun, ito nakikita nyo yung picture ni Tito Norms. Ano din, bakas mo sa mata niya yung pagod, no? Hindi na siya Duchenne smile eh. Pipicture lang siya dahil kailangan. Nagmamakdo kami, ano ba? Di ba pang yung sa 5-star? Namayat ba siya? Nawala yung tiyan niya, no? Teka, hindi ba ito yung Gucci na pinamili ni Sir Alex Pabella sa Tutuban? Yung sinasabi ni Sir Alex Pabella na bibili nila, di pumunta ng Tutuban yan. Hanapin ko nga yung post na yon. Yung sa Tutuban, wait lang ah. Sa page ni Sir Alex Pabella, Boyong the Explorer. Boyong. Tapos ito pa si Sir Alex Pabella, no? Ang taas-taas pa ng pride, no? Kapag gumawa ng mali, hindi talaga siya si Tita Mars yung nagsasabi na tanggap niya naman mali siya, hindi nga tinatanggap eh. Diba? Hanapin ko nga yung video na yon. Yung pumunta kayo ng dun, di ba? Yan yung binibili nyo. Ayun pala. I don't know kung yun ha, pero tingnan natin. Nung pumunta kayong Tutuban nun, di ba? Nasabi nyo nasa Marinduque kayo. Tapos, bumili ng saan ba yun? Hanapin ko lang mga men ha. Ayan may mga may binili ka rin doon sa mga bata-bata. Naalala ko yung sinturon na yan. Saan na ba yun? Pumunta kayo ng Marinduque eh. Sabi mo, pumunta ng Marinduque, yung pala Tutuban. Wait lang mga men, hinahanap ko lang yung sinturon.
Hmm. To be fair, lumalaki ang views mo, Sir Alex Pabella, ha? Alam mo, maganda yung style ni Sir Alex Pabella sa sobrang ah, gutom ng ano namin. Sobrang gutom namin kay Tito Norms, di ba? Ano eh, Oo. Dito tayo sa Sheraton. Tayo nagpo-okay. Wala tayong magagawa. Kailan to? Mga maguguling lang at mahirap. Biglaan tayo po. Mahirap tayo. Wala tayong pera. Kaya Sheraton lang tayo. sabi nga, sabi nga ni Tito Norms, Wala, hanggang Sheraton lang kami. Ito yung lugar ng mga hampas lutong patay gutom. Hindi naman kapag dito, walang pera. Makapi-kapi lang kami. Sure lang, maganda nga po sa inyo lahat. baka lampas na yon ano. Medyo nagsasalita pa si Tito Norms dito eh. Hanapin ko talaga yon. Yung naalala ko yun eh. Ay hindi, matagal na to pala. Matagal na ito. Sana ba yung pumunta kayo ng Tutuban? Ito. Junior. Di ba ito yon? Diyan yung pala binili si Tito Norms, ha? Oh, di ba? Yan yun, oh. Oh, tapos yung suot ni Tito Norms dito, oh. Di ba? Yung belt. I-zoom natin yung belt, oh. Sa Tutuban nyo pala binili yan, min eh. Oh. Tapos ito, di ba? Yan yung binili nyo. Ito yung time na sinasabi nyo, pumunta kayo ng, Marinduque, pero nasa Tutuban kayo. Ito yun, oh. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito kami sa Tama isang yung- lugar, dito sa Marinduque. Nasa isang lugar daw sila sa Marinduque. Tapos yung suot ni Alex Pabella, ganito. Pati yung suot ni Junior. Nandito ang Aguila ng Norte. Bayan ng Marinduque. Oo, makikipag-meeting kami. Nandito Oh. si Francis Leo Marcos ngayon. Ngayon, Ano masasabi mo, Junior? Magandang hapon sa mga bashers natin dyan. Oo. Sa Diba? number 1 basher namin, Doña Sebastian, Dibang, lalong-lalo sa iyo, Food Panis. Oo. Para ayos. So, binabati ka ni Junior. di ba? Dito kayo nahuli, Tutuban Center, oh. Dahil nasa Tutuban kayo, ito yung binili nyo. May Junior. nagsabi sa akin, hindi naman daw legit na ano to eh, na Chanel eh. So, yan itong belt na to, dyan yung binili yan. Yan ngayon ang suot ni Tito Norms. I could be wrong, ha? I could be wrong. Naalala ko lang kasi eh. Tapos bakas mo sa mata niya yung yung kahinaan na, no? Anyway, sana makapag-live na ito para alam mo na, maging masaya-saya naman tayo. So, anong tingin niyo mga kababayan ko? Pa-comment na lang sa baba. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye!